Isa po ang Camarines Norte, Cam Norte. Sa napuruhan ng mga nagdaang bagyo, hindi ho ba signal number 5? Pinakahuli nga itong si Pepito. Gaano kalawak ho ba ang naging pinsala dyan sa inyo? Ah, Salamat po Ma'am Pinky sa pagkakataong 'to. Ano po, sa ngayon po ang recorded namin na number of affected families ay umabot na po sa 22,643 families o 77,540 individuals po. Sila po ay in-accommodate sa 392 evacuation centers po mula sa 198 barangays. So kami po ay merong 282 barangays at sa 198 barangays po namin ay merong mga evacuees o apektado rin pong families. Opo. Meron ho bang mga lugar na hindi pa naaabutan ng tulong? Sa ngayon po, yung tatlong island barangays namin sa Calaguas Island at sa Kasawiang Palad po ay ito rin po yung nahagip ng signal, typhoon signal number 5. Opo. Kasi po the rest of Camarines Norte po ay signal number 4. Pero ito pong tatlong barangays na to ay hinagip po ng signal number 5 pero humiram na po ng stopper si Governor Dong Padilla para bukas po ay mahatidan sila muli ng 2,000 na food packs. Kasi po bago po dumating yung bagyong Pepito ay preposition na po ng goods sa bawat municipality. So Itong parang pinag-uusapan nyo, kumbaga, ma'am, ay Calaguas Island pa rin? opo, yes po Opo. ma'am. And this is of Opo. course, it's also a tourist destination, hindi ho ba? Yes po. Yes po. Actually po, yung nangyari ay yung aming mga evacuation centers doon na mga schools ay medyo mababa ang location. At yung mga tourist destinations at saka mga resort doon, yun pong private resorts ang nag-accommodate ng mga nag-evacuate. Kaya po ligtas naman po ang ating mga kababayan doon. Right, very good. That's good to hear. Dahil nga doon nga yung signal number 5, ano po. Pero bumuti na po ang panahon dyan? Po, mainit na po. Maghapon po ay mainit ang aming panahon. Okay. At kamusta po ang relief operations? Ang ginawa po namin ay prepositioned goods. Yung pong mga malalaking municipalities ay nakatanggap ng 200 sacks of rice bago pa man dumating ang bagyo. At yung maliliit pong municipalities ay 100 sacks of rice. Para po, ang sabi nga po ni Gov Dong ay wala dapat magutom sa mga evacuation centers kasi po yan po yung isa sa mga reasons kung bakit ayaw din mag-evacuate ng iba nating mga kababayan. Sigurado po. Ang mga bahay po, kamusta? Sa ngayon po, ito pa lang po yung partially damaged na naulat sa amin dahil wala pa po kaming data na nagmumula dito sa Calaguas. Bukas po, hopefully ay mabilang na namin kung ilan po yung actual na na-damage Ma'am, doon. pero meron pong coordination at communication sa Calaguas? Medyo hirap po kami kasi karamihan po ng lugar doon ay walang signal at doon po sa medyo dulo ay doon po meron. Siyempre po nag-power, wala na rin silang kuryente nitong mga nakaraang araw. Pero naka-contact pa po kami sa kanila kahapon. Bagamat yung mga barangay officials po ay hindi na po namin na-contact. Kaya po yung mga mamamayan na lang po nakakilala namin, yun na lang po yung nakaugnayan namin Wala doon. naman po tayong mga kababayan dyan na nasaktan o nawawala? Wala naman po. Pero po, hindi sa Calaguas, meron po kaming naitalang isang casualty, isa po ang nasawi. Pero ito po ay niro-roll out pa po na hindi po sa katulad nung unang naulat na typhoon related.
kung na may nabanggit na rin po kasi na parang typhoon related ito, nakamotor yung nasawi at di umano ay nasabit sa isang kable ng telecommunications company. Pero kanina po ay nagkaroon po ng autopsy at lumabas po doon na wala siyang pagsabit sa leeg mula sa cable, at ang ikinasawi po niya ay loss of blood dahil may tama po yung ulo niya nung na-aksidente sa motor. So, nirurule out po yan na ito po ay self-accident po. So we'll have more, vehicular. opo, and we'll have more information pagdating po ng ating mga rescuers siguro and officials diyan po sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Maraming salamat po sa inyo, Camarines Norte Provincial Information Officer Sara Aviado.